Yes. Gawa tayo ng ano, DIY na lutuan sa ihawan, hindi ihawan. Ano, purma na. Ano, sana successful. Hindi man ako karpintero mga kabiboy, pero subukan natin. Baka sakali naman may magpa-order. Isahan na lang. Lutuan. Ihawan. Hindi man ihawan na may lutuan. Nang puring. Ano? Lagyan ko rin ng bakal siyempre para hindi ito patibay. Tapos, pinix ko na siya sa higas. Lutuan. Kaya napasok yung timpla natin sa init ng first time na gumawa ng DIY na lutuan. Sikat ka sa Facebook ko mga kabiboy, kaya kaya naman ang bakasyon natin mga maging project. Diba? Kapag bakasyon, hanap ka ng mga gawa dito. Ngayon, ba't mga kabiboy para tumibay? Unahin ko lang itong lutuan. Ito, lutuan ito yung ihawan. Pero wala pang forma ihawan. Lutuan? Oo. Yung ganyan, no? Lutuan tapos may butas din yan. Ihawan dito. Hindi, ibig sabihin sa may lalagay yung butas dyan. Meron yan dyan. Kasi naka-ano eh. Meron yung butas, mamang. Ako pa, magaling ako sa butas. Bambutas naman yung sinasabi mo. Pag lagyan ko yan ng oil, lagyan ko ng oil yan para madali tanggalin. Pwede rin gawin yung ano, yung kalan na sira. Ito yun, no? Hindi yan, yung isa. Yung pahaba. Babaliktarin mo lang yun eh. Babaliktarin yun. Kaso lang, mga trabaho. Hindi ko pa yan yung mga ganun. Pero dapat dito may ano, yung pag-wait na ganun pag ano. Paparilya lang. Parilya lang yung lalagay ko dyan. Pwede rin naman bakal ah. May bakal na putol-putol. Oo naman eh, masyado ka masungit eh. Nag-video lang naman ako eh. Hindi makita ginagalaw din eh. Yun lang si mama sa akin. Kung man gagalawin yan eh, kasi nagalaw ko na. Wala ka.
Paano nakairam yan? Wala naman pala to. Yung sakay din. Paknas dito. Paknas dito. Ano? Jesus experience. Ano yun? Gilid lang naman. Uy! Manok! As ka dyan! Yung gawin ko na magdawit yung babae sa yung lalaki, yung pagiging disiplinado. Kasi po, doon po sa code religion ko po, okay lang po kasi kakaiba ang iglesia sa lahat. Ang tama ay ang pagsamba. Ang pagsamba sa lalangit sa iglesia ni Cristo ay may tunay na kapangyarihan. Doon lang ang tunay na akat. Doon lang ang tunay na espiritu. Dahil dito nagkakasin sa lahat. Doon naman sa pagtuturo, malaking kailangan sa dati kong
Good morning mga kabiboy. Welcome sa aking vlog sa kusina. At yun na nga. Nakagawa na ako ng aking DIY na lutuan. Tapos wala akong magawa ngayong araw. Di ba may nangitlog dito, naglilimlim. Pangalawang beses na ito nangyari mga kabiboy na yung sisiw niya, tinutuka niya, pinapatay niya. So ginawa ko, yung natirang itlog na 2 at 3 piras, nilipat ko doon sa kabila dito. Naglilimlim din naman yan. Yan o. Nilipat ko sa kanya. Tapos, nakita niyo may itlog dito. Dito, may nangitlog din isa. Yan, may itlog sa piraso. Bagong itlog yan, yung anak niya. Pero siya, yan. At dahil ganun ang ginagawa niya, yung ginawa ko ngayon, sinitinsyan ko na lang siya. Kita nyo, maraming panakot. Pakita ko sa inyo mga kabiboya, ito ay aking ganap ngayong linggo. Pakita ko sa inyo. Ayan na, oh, yan, pinapakita niyo. Yan yung aking DIY na lutuan. Hindi ko matanggal yung lata. Ayan na. May ihawan dito pag ano. Maganda yung taas niyan para hindi masyadong mainit. Yan, oh, yan. So ito na yung nanay, sasabi ko sa inyo. Oh, ayan na. Oh, yan. Inadobo ko na lang siya. Tapos kinakausap ko kinakausap ko. Sabi ko, umayos ka. Huwag mong papatayin yung mga sisiw mo. Pag napisat, dapat pisat. Tapos yung sa kabila naman doon sa kulungan, pangit din yung mga kabiboy. Yun doon, naglilimlim. Kasi, lagi niyang naaapakan yung itlog niya. May mga sisiw na sa loob, kaso lang, napipisat ba yung itlog? Hindi marunong din. Titingnan pa natin kasi may natira pa yung ano doon 6. May 6 pa doon yung naglilimliman niya. Pero 3 na yung natapakan niya. Wala talaga. Tapos yung andito, yung kinatay kong yan, yung dito, may napisat na isa. Tinuka niya, 2. Isa patay, yung isa, tinuka niya, dinagay ko doon. Kasi sabi ko, mabangis. Nilipat ko doon, natapakan niya pa rin yung sisiw na yun. Ewan ko ba doon, ba't mahilig mong apak yung yung manok na nandoon sa kulungan na naglilimlim, di ba? Pag ganun, kisa naman uminit ang ulo ko, ito, ginawa ko sa kanya, inadobo. Ngayon, di, sarap na to. Tapos ang ginagawa ko lang mga kabiboy, kasi maraming nga siyang itlog, binawasan ko, iniipon ko na sayang native, pinatago ko rito, sabi ko, ulam nyo na lang. Tapos, di ba, meron ako ng itlog dito, yung nilagay ko dito, yan. Ito na yung siya. Yan. Kasi nga, yung itlog naman dito, tinangay naman ng daga. Nagkalat na naman, 2 piraso, sayang na naman. Ay, sus. Ano ba yan? Sayang na naman mga kabiboy yung itlog, 2 piraso. Wala, nagkalat na naman yung daga, pisa na naman. Wala. Dami ko nang nasayang na itlog. Buti na lang yung itlog ko kabiboy, hindi tinatangay. Nako. Di ba kabiboy? Buti na lang yung itlog ko, hindi tinatangay. Pero maraming sayang talagang itlog kasi unang-una yung itlog sa may gilid, 3, tinangay ng daga. Tapos 2, tinangay daga, 5 na. Dito naman yung sisiw na napisat dito, 2 patay. Yung doon 3, 7. Doon 3 ang naapakan, 10. Grabe, 10 yung nasayang mga kabiboy. 10 na sayang. So wala tayong magagawa. Ganun talaga. Hindi ko alam kung anong mali po dito sa pag-aalaga ko ng mga manok. Andiyan, nangingitlog na naman sila. Binibigyan ko ng pugad. Naglilimlim naman sila. So, bakit hindi talaga? Ang dami na sana. Sige lang. Ganun talaga ang buhay. Parang life. Yun, update na mamaya mga kabiboy sa aking nilulutong adobong mabangis na manok. Native yan, native. Yan, okay. Maghain na kami. Ayan na yung adobo. Native adobo. Malambot na siya mga kabiboy, di ba? Basta native, walang taba yan. Masarap yung native. Yan magkain na daw sila. Yan. Adobong native na manok. Yan. Kinatay ko ng manok mo. Pero nang itlog din doon yung isa.
Doon ko pinaitlog yung isa. Patay. Tapos yung itlog niya doon, nilipat ko rito. Iba. Doon ko pinaitlog yung isa, yung bagong yung nangitlog sa ilalim mo. Yan, doon ko pinaitlog. May itlog siya doon. Ano, okay. Boy, kain na dito. Kain na kayo. Boy, kain na boy.